Nagsisimula na malungkot ang puso ni Sebastian marahil hindi niya ganun kakilala si Sabrina. Subalit siya ang unang lalaki sa buhay nito. Paano yun mangyayari? Nabulag ba siya ng pagmamahal na inilaan niya dito? Kaya hindi niya napapansin ang maliliit na detalye sa buhay ng kanyang asawa? Ang kanyang pagkalungkot sa pagkawala nito ay biglang nahaluan ng pagdududa at pangamba. Tama pa kayang kanyang ginagawa? Ang mga tanong ni Sebastian ay tila pumipigil sa kanya na makapag-focus sa lahat ng nais niyang gawin. Ang pagkakaroon ng damdamin para kay Sabrina na kanyang asawa ay tila nagiging sagabal sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang pagdududa sa sarili ay lumitaw na tila siya ay naguguluhan kung paano niya dapat hawakan ang sitwasyon. Hindi niya mawari kung ano talagang kanyang nararamdaman. Basta na lang niya naiisip na parang mali ang lahat. Subalit sa lahat ng tanong nila, iisa ang lumalabas. Isang pagkawalang babae si Sabrina. Rick, sabi ni Sebastian habang nagmamaneho sila papunta sa kanilang susunod na destinasyon. Nararamdaman ko na may pagkukulang ako sa sitwasyon na to. Ako ang unang lalaki sa buhay ni Sabrina. At sa kabila ng lahat na nangyari, parang may mga bagay na hindi ko napansin. Tama pa bang ginagawa ko? Dapat ko pa bang pahirapan ng aking sarili sa paghahanap ng kasagutan sa nangyari sa kanya? O kailangan ko ng sumuko dahil tapos na naman ang lahat? Alam mo, sagot ni Rick, ang pagkakaroon ng pagdududa at pagkabagabag ay normal sa mga ganitong sitwasyon. Mahalaga ang pag-unawa mo sa sarili mong damdamin, pero kailangan mo ring tiyakin na mag-focus tayo sa mga detalye na makakatulong sa atin na malaman ng katotohanan. Hindi mo naman siguro mamahalin ang asawa mo ng basta kung hindi siya okay para sa'yo. Siguro nga, sabi ni Sebastian. Kailangan ko munang linawin ang aking mga iniisip para magawa kong tamang hakbang. Pero parang nagdududa na talaga ako at parang natatakot sa kahinatnan ng mga ginagawa natin. Tiningnan ni Rick ang kaibigan. Bilang isang investigador, marami na siyang nakakasalamuhang gaya ni Sebastian. Subalit iba pala, kapag malapit sa iyo ang taong sinasamahan mo, mas mabigat yon sa damdamin. Pakiramdam ni Sebastian, hindi niya masyadong nalaman ang maliliit na detalye sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Paano to magiging ganun? Samantalang madalas kasama niyang kanyang asawa sa opisina. Subalit bilang may-ari ng kumpanya, hindi niya nasusubaybayan si Sabrina kapag nasa kanyang departamento to. May mga sarili tong ginagawa doon na hindi niya maaaring saklawan. Napapailing na lang siya sa isiping iyon. Sa palagay mo kaya, totoong sinasabi nila tungkol sa asawa mo? Si Rick na waring naguguluhan din. Malungkot ang mga mata nito. Alam niya na nung una na nakita nito si Sabrina ay agad itong nagagusto sa kanyang asawa. Ngunit tinanggap nito na maluwalhati noong siyang pakasalan ni Sabrina. Tumingin si Sebastian kay Rick. Ang pagkabahala sa kanyang mukha ay halata. Sa totoo lang, hindi ko alam. Madalas ko siyang kasama sa opisina. Pero hindi ko siya nasusubaybayan kapag nasa departamento siya. Ang mga detalye ng kanyang buhay na hindi ko alam ay tila lumalabas ngayon at ang mga sinasabi ng mga tao ay nagdudulot ng duda. Ang mga tao sa paligid ni Sabrina, sabi ni Rick, ay maaaring mayroong iba't ibang pananaw o opinyon sa kanya. Kaya't mahirap tagang malaman ng buong katotohanan na walang sapat na ebidensya. Oo nga, sumang-ayon si Sebastian. Kailangan nating i-check ang mga records at mga taong maaaring magbigay ng objektibong pananaw. Baka doon natin makuha mga detalye na kulang sa atin. Nagpatuloy sila sa kanilang investigasyon. Ipinipilit ni Sebastian na tiyakin na kahit ang maliit na detalye ay masusing suriin. Ang kanilang layunin ay makuha ng ebidensya upang mas mapagtanto ang mga tunay na nangyari sa kanya at matiyak na ito nga ang babaeng natagpuan doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos maisip ang nangyari sa kanyang asawa at pumapasok sa isipan niya na maaari kaya ang mga nakakasama nitong lalaki ay gumawa ng masama sa kanya. Napapangiti si Raquel habang kausap ang mga taong binayaran niya sa lugar na iyon. Ang lahat ng impormasyong napag-usapan nila upang sirain si Stella ay nagawa ng mga to na maayos. Magaling! May bonus kayo sa akin. Nakangiti siya habang enough ang tawag na iyon. Agad niyang tinawagan si Marcella.
Mami, okay na. Mukhang sa akin pa rin babagsak ang anak niyo. Humahalakhak na sabi niya dito. Matalino ka talaga mag-isip, iha. Masayang tugon ni Marcela habang nagdidilig ng halaman. Habang natutuwa si Raquel sa kanyang tagumpay, ang pag-uusap nila ni Marcela ay puno ng kasiyahan. Ang kanilang plano ay tila nagbubunga na magandang para sa kanila. Alam mo, Mami? Patuloy ni Raquel. Ngayon na ang lahat ay nakaayos, sigurado akong kasunod ang hakbang ay magiging mas madali na. Oo, iha, pero huwag tayong magpabaya. Dapat nating tiyakin na ang bawat detalye ay ayon sa plano para walang sagabal. Oo naman, Mami. Sagot ni Raquel. Lahat ay nasa kontrol ko. Basta mas maaga pa, magbubunga na ang lahat ng pinaghirapan natin. Magandang balita yan. Sabi ni Marcela. Ngayon magpapatuloy tayo sa ating plano. Huwag natin kalimutan na ang maging maingat at siguraduhin lahat ay nasa lugar. Ngayon pa lang, pakiramdam ko ay hawak na natin ang lahat ng piraso ng puzzle. Sabi ni Raquel habang nagbumuni-muni sa mga susunod na hakbang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpatuloy si Raquel sa kanyang mga plano. Siguradong ang lahat ng bagay ay ayon sa kanilang pagkakasunduan upang mapanatili ang kanilang layunin. Sa pagpapatuloy ng plano ni Raquel, sinikap niyang tiyakin na walang makakanggambala sa kanilang layunin. Ang kasiyahan na kanyang nararamdaman ay dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng kanilang scheme upang masira ang reputasyon ni Sabrina. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang pinapanday ang daan patungo sa kanilang inaasahang tagumpay. Pagkatapos ng tawag kay Marcela, umupo si Raquel sa kanyang opisina. Nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Nakita niyang pumapabor ang lahat ng pagsisikap na ginawa nila, kaya't kailangan niyang tiyakin na ang mga natitirang hakbang ay maayos na maisa sa katuparan. Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan na nagtatrabaho sa lugar na yon upang personal na ibigay ang kanilang bonus. Nang dumating ang mga ito, hindi may kakaila ang saya sa kanilang mga muka. Ngunit si Raquel ay higit na nagmamasid sa bawat kilos nila. Magaling ang ginawa niyo, sabi ni Raquel habang ibinibigay ang bonus. Tiyakin niyo na patuloy nating mapapalakas ang ating plano. Hindi tayo pwede magkamali. Oo, Ma'am Raquel. Sagot ng isa sa kanila. Walang problema. Tutulong kami sa lahat ng paraan ang kailangan niyo. Sa pag-alis ng mga tauhan, nagpatuloy si Raquel sa pag-review ng mga dokumento at plano. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga detalye, mula sa mga chismis na ibinalita sa mga tao hanggang sa iba pang aspeto na maaaring makaapekto sa kanilang layunin. Ang kanyang determinasyon ay nakatuon sa isang layunin, ang pagbagsak ni Sabrina. Nang matapos ang review, dumaan siya sa isang lugar kung saan matatagpuan ang mga ikalawang opinyon. Kinailangan ng tiyakin na ang mga alingaw o chismis ay magpapatuloy na mapanatili ang kanilang epekto. Nagpunta siya sa isang cafe na alam niyang madalas pinupuntahan ng mga itso. Dahil dito, simulan niyang makipag-usap sa mga tao sa cafe. Sinubukan niya maging casual at magaan ang usapan. Upang hindi magduda ang sino man, ang pangunahing layunin niya ay makuhang kanilang opinyon at mga komento tungkol kay Sabrina. Magandang araw po. Bati ni Raquel sa isang grupo ng mga matatanda na nag-uusap sa isang mesa. Nakita ko kayo dito madalas. Mayroon ba kayong alam tungkol kay Sabrina? Ang babaeng namatay dyan sa kabilang barangay? Mabilis na sumagot ng isa sa mga matatanda. Hindi. Pero ang lahat ng tao sa lugar na to ay alam ang tungkol sa kanya. Pero sabi nila, may hindi magandang ginagawa siya sa kanyang buhay. Bakit mo nasabi yon? Tanong ni Raquel na nagtataka magpanggap na interesado. Maraming usap-usapan tungkol sa kanyang hindi magandang ugali. Sagot na matanda. Maraming beses na siyang nakita na nag-aaway sa mga tao at hindi magandang pakikitungo sa mga kapwa. Nagpatuloy si Raquel sa pagkuha ng impormasyon. Lahat ay tila pumapabor sa kanyang plano. Ang bawat detalye ay nagiging bahagi ng kabuuan ng kanilang scheme. Natapos ang araw, umuwi si Raquel na tiyak na ang lahat ay patungo sa kanilang inaasahang resulta. Pagdating sa bahay,
Tinawagan ni Raquel si Marcela upang i-update ang mga pangyayari. Mommy, nagawa ko ang lahat ng kailangan natin. Ang mga chismis ipatuloy na lumalabas at mukhang magbubunga ang lahat ng to. Magaling, Iha. Siguraduhin mong patuloy mong i-monitor ang lahat ng aspeto. Baka may mga pagbabago pa na kailangan nating i-adjust. Oo naman, sabi ni Raquel. Tinututukan ko ang lahat ng detalye. Ipagpatuloy natin ang ating plano hanggang sa makamit natin ang ating layunin. Samantala, nag-iisip si Sebastian at Rick tungkol sa mga susunod na hakbang sa kanilang investigasyon. Ang bawat detalye na kanilang nakuha ay tila naglalantad ng higit pang impormasyon na maaaring magbigay linaw sa misteryong likod ng pagkamatay ni Sabrina. Siguradong may mga koneksyon na dapat nating tuklasin, sabi ni Sebastian. Ang mga detalyeng to ay tila nagbubukas ng bagong pagtingin sa nangyari sa kanya. Baka ang susunod na hakbang ay pag-review ng mga records ng mga ahensya na maaaring may alam tungkol sa mga koneksyon ni Sabrina. Mungkahi ni Rick. Dito natin maaaring malaman ang mga detalye na kailangan natin. Nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap ng mga impormasyon na nagdala sa kanila sa isang opisyal na record-keeping agency. Dito, sinimula nilang i-verify ang mga pangalan at impormasyon na maaaring makapagbigay sa kanila ng mga koneksyon na hindi pa nila nalalaman. Habang abala sila sa pagre-review ng mga records, si Raquel naman ay nagpatuloy sa kanyang mga plano. Sigurado ang lahat ng aspeto ng kanilang scheme ay naaayon sa kanilang layunin. Ang mga detalye ay unti-unting bumubuo ng kabuuan at ang kanyang tiwala sa kanilang plano ay lumalakas. Ang mga araw ay lumipas at ang pagsusumikap ni Raquel ay patuloy na nagbibigay ng epekto. Ang mga chismis na nagbumula sa kanyang plano ay nagiging sanhi ng pagdududa at pag-aalala sa mga tao sa paligid na higit pang nagpapalakas ng kanilang layunin. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa nila makuhang tagumpay ay nagiging mas malapit. Si Sebastian at Rick ay patuloy nagtatrabaho na walang pagod. Umaasang ang kanilang investigasyon ay makakahanap ng tamang sagot sa mga tanong na umiikot sa kaso ni Sabrina. Ang bawat piraso ng impormasyon sa kanilang natutuklasan ay naglalapit sa kanila sa katotohanan. Ang kwento ng kanilang paghahanap ay hindi pa natatapos at ang pagsusumikap ni Raquel ay patuloy na nagbubunga ng mga resulta. Ang kanilang mga plano at aksyon ay patuloy na bumubuo ng masalimuot na larawan na magiging mahalaga sa huli upang malaman ang tunay na nangyari. Matulang lumipas ang 6 na buwan at unti-unting natanggap na ni Sebastian ang lahat. Bumalik na siya sa dati niyang buhay. Nasa loob siya ng opisina na magkaroon ng hindi inaasahang bisita. Si Raquel, kasama ng babae ang kanyang ina na si Marcela. Nakangiti ito sa kanya. Anak! Niyakap siya ni Marcela. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Kamusta ka na? Nakikita tayo, ma? Hindi lang tayo nag-uusap. Sagot ni Sebastian. Bahagyang napingiwi ang kanyang ina sa kanyang isinagot. Ikaw naman, napaka-pilosopo mo. Ibinalik ni Marcela ang ngiti sa labi. Hi Sebastian. Bati ni Raquel sa kanya. Tinanguan niya lang to. Naupo na ang mga bisita. Aayain ka sana namin kumain, anak. Sabi ni Marcela. Wala ka bang napapansin kay Raquel? Napatingin si Sebastian sa babae. Bahagyang nangunot ang noo niya. Nagpaayos ka ba ng ilong? Hindi, no? Napanguso si Raquel sa sinabi ni Sebastian. Na-offend siya sa konto. Namayat lang ako, kaya mukhang tumangos ang aking ilong. Okay. Saka ulit tumunog si Sebastian upang ituloy ang ginagawa. Hindi na siya nagsalita. Hinawakan ni Marcela ang kamay ni Raquel na parang kino-comfort. O anak, sasama ka ba sa amin? Hindi. Maikling sagot ni Sebastian na hindi man lang siya nilingon. Napabuntong hininga si Marcela habang tinitingnan ng anak. Hindi niya inaasahang ganito ang magiging tugon ni Sebastian. Lalo na sinadya nilang bumisita upang makabawi at makipagkasundo. Halatang napahiya rin si Raquel. Ngunit pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman. Siguro, hindi pa tayo ready para mapag-usapan ng masinsinan.
Sabi ni Marcella. Sinusubukang palambutin ang tono ng pag-uusap. Pero anak, gusto lang naman naming mag-spend time with you. Matagal ka na rin namin hindi nakakasama. Natahimik si Sebastian ng ilang segundo. Hindi pa rin tinitingnan ang mga bisita. Ngunit makikita sa kanyang muka ang baghagyang pag-aalala. Para may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Sebastian! Pabulong niya, sabi ni Raquel. Alam ko marami tayong hindi napagkasunduan noon. Pero sana, bigyan mo naman kami ng pagkakataon. Bahagyang tumigil si Sebastian sa ginagawa. Huminga siya na malalim bago dahan-dahang iniangat ang ulo at hinarap sila. Hindi naman ako galit. Mahinahong sabi ni Sebastian. Pero marami na tagang nagbago. Hindi ko na alam kung paano tayo babalik sa dati. Napatingin si Marcella kay Raquel na tila nag-aalangan kung magsasalita pa. Tumikihim si Raquel bago nagsalita muli. Alam ko nasaktan kita noon. Pagsisimula niya. At hindi ko inaasahan na ganun kalalim ang magiging epekto ng mga nangyari. Pero ngayon, sinusubukan ko maging mas mabuting tao, Sebastian. Gusto ko sana magsimula tayo ulit. Nakita ni Sebastian ang sinseridad sa mga mata ni Raquel. Huling bumuntong hininga si Sebastian. Parang may dinadala mabigat sa kanyang dibdib. Baka kailangan ko pa ng kaunting oras. Amin niya. Pero siguro, pwede nating subukan. Hindi ko lang alam kung paano. Nagdingning ang mga mata ni Marcella at Raquel sa sagot ni Sebastian. Kahit hindi pa to ganap na napapatawad o pagtanggap, ramdam na nila na ito'y isang magandang simula. Sige anak, walang pressure. Isang araw sa isang pagkakataon lang. Sabi ni Marcella habang hinahawakan niyang kamay ni Sebastian. Kung kailan ka handa, nandito lang kami. Tumango si Sebastian. Nagpakita ng kaunting ngiti sa kabila ng kanyang alanganin. Salamat. Baka next time pwede tayong kumain? Napangiti si Raquel at may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Sige, next time na lang. Maghihintay kami. Mauuna na kami anak. Paalam ni Marcella kay Sebastian. Sige mami, ingat kayo. Isang soya pang ibinigay niya sa mga ito, saka itinuloy ang ginagawa. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Raquel at Marcella habang papalabas ng opisina ni Sebastian. Sabi ko sa'yo, lalambutin ng puso ng anak ko. Sabi ni Marcella kay Raquel. Baka epektibo ng paninira mo kay Sabrina. Paano mami kung bumalik si Sabrina? Medyo nag-aalangan na ang kanyang kumpiyansa. Basta patay na siya. Kapag bumalik siya, papatay natin ulit, hindi ba? Nakangiting sagot ni Marcella. Lihim siyang natutuwa dahil pakiramdam niya, kakampi niya na ang Diyos. Magkahawak kamay sila sa braso nang lumabas at pumunta sa sakyan. Hindi nila pansin ang pares sa mga mata na nagmamasid sa kanila. Ang nagbabagang tingin yon ay nakakapaso, nakakasakit. Hindi maiwasan ng paningin na iyon ang labis na galit na nadarama. Kaagad ding umalis yon matapos umalis ang sakyan ng mga bruha.